Mga kapatid, gusto ko lang i-share ito sa inyo ngayon dahil nalulungkot lang ako sa maraming pangyayari. Baka lang may makapakinig, ano? So, isang desisyon ng Korte Suprema na hindi ko na maalala kung ano bang kaso ito, sinabi nila na mga politiko ay hindi dapat onion-skinned. Hindi sila dapat thin-skinned. Mga politiko ay sila ay kumbaga they hold a public office and a public office is a public trust. Lalong-lalo na kung ang politikong ito ay hinalal. O, di ba? Alam naman natin pag politiko hinahalal, di ba? So, ang boss niyan, taong bayan. So, kung merong nag-akusa kunwari sa akin, kunwari ako ay isang politiko, ako kunwari ay congressman, inakusahan ako ng si Congressman Overthinking Pinoy, Prince Ipio, ay kurakot. Hindi ako magagalit. Gagawin ko lang, papaliwanag siguro ako, hindi po ako kurakot. Ito po yung kung paano ko ginastos yung aking pondo. Ilalabas ko lang. Maliban na lang kung yung pondong ito ay may kinalaman sa national security, which is pupuntahan natin maya. Okay. Pero ang alam ko, pag pondo, kailangan pakita mo paano mo ginastos. Anyway, yung mga basher natin, naghahanap na naman ng maling sasabihin ko, no? Pero okay na yun, may mahahanap sila. Anyway, so kung ang pampublikong posisyon ay isang public trust at bossing mo ang mga tao, hindi ka dapat balat sibuyas, sensitive, kung ano man ang itapon sa'yo na kontrobersiya. Pwede mo lang siyang kontrahin. Ngayon dito naman nagiging tricky yung salitang libel kasi makakasira ito sa iyong honor. So merong mga salitang pumapasok sa elemento ng krimen ng libel na siguro ay dapat pagtuunan ng pansin. Pero kung ikaw ay politiko ka, kunwari inaakusahan ka ng malala, kunwari ako, si Congressman Overthinking Pinoy, sinabi siya ay nakabuntis ng menor de edad at siya ay pinangsusugal niya ang pera ng taong bayan. Yun siguro pwedeng maging libelous. Pwede ko siyang kasuhan ng libel kung wala naman siyang ebidensya. Pero knowing me, dahil naiintindihan ko na ako isang public figure, ipapakita ko na lang siguro, hindi ko yan ginawa. Ano po ba ang ebidensya ninyo? Kung ako ay inyong huhusgahan sa mata ng publiko, papakalat nyo yan, may propaganda kayo against me, then sana may pruweba. Ay, ganyan na sasabihin ko. Hanggang sa masyado na ako nasisira siguro dahil marami ng mga trolls, so ang gagawin ko, doon ko pa lang sila siguro kakasuhan ng libel, lalo na kung hindi naman totoo. So kung ang isang network, for example, buti pa nga yung mga mainstream na network, talagang hindi nakakasuhan, magagaling. So kung isang network ay tahasang sinasabing buksan mo at ng iyong departamento ang inyong mga records, kung paano nyo ginastos yung mga ganito, bubuksan ko. Diba? Or hindi ko bubuksan, i-deny ko na, wala naman silang basihan para sabihin kurakot kami. Sinasabi lang nila kurakot, baka kinurakot. Hindi ko na lang papansinin. Pero para anyayahan ko yung mga nag-aakusa sa akin, sa aking teritoryo o sa aking komite, tapos gisahin ko sila doon dahil teritoryo ko yun. At i-contempt ko sila pag hindi ko nagustuhan yung sagot. Or hanapan ko sila ng butas na against national security ang ginagawa nyo, yung estabilidad ng gobyerno sinisira nyo. Totoo ba? Hindi ba dapat ang sabihan natin na mga threats sa national security and even sa ating food security ay ang mga smuggler, drug lord, yung mga tahasang nakakasira sa ating ekonomiya, mga illegal na recruitment agency. Diba? Mga ganun siguro yung pwede nating
sabihin na makakasira ka. Pero yung inakusahan mo lang ako basta o may gusto ka lang na hanapin na record ko kung paano ko ginastos, which is pwede ko naman talagang ipakita. O kung ayaw kong ipakita, pwede namang hindi ko rin ipakita. Bakit kita hahanapan ng paraan para kasuhan? I-contempt? Or patahimikin? Yeah, see, that's the problem with Philippine politics. No? Hahanapan natin ng mali yung iba, hahanapan natin ng perwisyo yung iba para manahimik na lang sila kasi baka nakaka-impluwensya sila ng mga tao. Pero ang totoo niyan, kung wala kang ginagawang masama, chill ka lang. Wala kang gagawin. Unless, mabalik ako doon sa example ko kanina na sinabihan ako na siya ay nanggahasa ng isang menor de edad at naanakan niya ito at siya ay nagsusugal gamit ang pondo ng taong bayan. Yun siguro pwede kong sabihang pwede ko siyang kasuhan ng libel. Lalo't wala naman siyang pruweba. I think yun, sa akin lang sa akin lang naman to. Yun lang yung mga pagkakataon na pwede ko siyang i-libel o pwede ko siyang imbitahan sa aking komite at tanungin, ano yung basihan mo ba? Sige. Kasi kung may basihan ka na inanakan ko yung menor de edad at ginamit ko yung pondo ng bayan para magsugal, sige, aalis ako dito sa pwesto, pwede niyo akong kasuhan. Diba? So, aanyayahan ko siguro siya doon. Some people will say na ako ay isang tanga. Pero, alam niyo, minsan kasi wala kang kwentang tao kung wala kang tinatayuan na prinsipyo. Anyway, God bless.